guys! So ayan, welcome back to my channel. So kumusta naman kayo guys? Okay, so panibagong araw na naman tayo. So ingat tayo guys, uso talaga ang sakit ngayon. Pati ako tinamaan kahit hindi ako lumalabas ng bahay, no? So ayan, may ubot-sipon din ako ngayon pero pinipigilan ko lang guys umubo. So mag-ingat tayo guys kasi viral daw ngayon yan, no? Yung virus kumakalat talaga. Okay, ingat tayo. Lalo na sa mga bata, ang hirap guys. Ang hirap pagka sila yung tinamaan ng sakit. So, ayan guys, balik tayo sa ating, topic. So, meron tayo dito guys, dalawang card. Alam nyo na yan, ito yung sa person mo, ito yung sa'yo. Tignan natin guys, ano ang inyong love reading. Kanino po ba itong love reading spirit guys? Kanino po itong love reading spirit guide? Okay, nararamdaman ng person mo ngayon. Anong nararamdaman sa'yo ngayon ng person mo? Anong nararamdaman ni person sa'yo ngayon? Nararamdaman ni person sa'yo ngayon? Okay. So guys, ayan. And ano naman ang nararamdaman mo sa person mo? Ano ba ang nararamdaman mo kay person ngayon? Okay. Guys, kung nainip po kayo sa ating pag-aayos ng card, ay pwede nyo guys i-skip. Diretso na kayo guys sa ating reading. Okay? Ayan, alam nyo naman medyo may pagka-OC ako. Okay, tignan natin guys. Anong nararamdaman sa'yo ni person ngayon? May pagmamahal ba? Or baka wala na? Pero tignan natin ha. Nararamdaman niya, oh my God, Ace of Cups, mahal na mahal ka nito guys. Kahit na marami na kayong pinagdaanan, kahit minsan mahirap ka nang intindihin, nahihirapan na siyang amuin ka. Nandun na sa point na hindi na niya guys alam kung paano kanya susuyuin. Pero alam niya guys, parang minsan si person, nakakaisip siya rito. I think si person kasi guys, parang hindi siya ganun ka-sweet. Okay? So, Ace of Cups yung energy ni person na water sign tong kadil mo. Cancer, Pisces, and Scorpio. So, yung nararamdaman sa'yo guys, sobrang solid. Mahal na mahal ka. Confirm. Ace of Cups overflowing. And, nandun yung bundok sa gitna. So, eto guys, mga struggle. Marami lang kayo guys pinagdadaanan ngayon. Maring minsan may ups and down pa rin na nangyayari dito sa relationship na to. Okay? Tignan natin guys. Paano ka naman niya tignan ngayon? Judgment. Okay, hindi to guys parang yung ginajudge ka ha. Hindi ganon. Hindi ganon yung nasa-sense ko. Judgment kasi guys, tinitignan ka niya bilang someone na... Ayan. Pasensya na guys yung salita yung anak ko. No? Ayan, di ba? Instant, nag-aalaga din. So, dapat ganon. Okay, so guys, sa nakikita ko dito, yung judgment, hindi din parang mapanghusga ka, hindi ganon. Hindi yun ang nasa-sense ko. Siguro na-judge mo sa isip. Okay, pero yung panja-judge na yun guys, hindi yung parang minamaliit mo yung tipong dinadown mo, hindi ganon. Ang tingin niya kasi sa iyo guys, is someone na magaling ka, madiskarte, no? Magaling ka pagdating sa pagmamanage ng pera, madiskarte, marami kang diskarte pagdating sa trabaho, and sobrang masipag. Yan guys, yung nakita ko dito, judgment. And, nandun na nga sa point guys, na maaaring minamaliit na nga siya ng mga tao sa paligid mo na parang, hoy, di ka ata deserve yan. Parang ganyan. Hindi ka deserve yan, masyadong masipag yan, masyadong perfect na yan. So, ganon. I think nararamdaman ng person mo yan na para bang ang baba ng tingin niya sa sarili niya and mataas ang tingin sa'yo ng mga tao sa paligid niyo. And siya din naman guys, mataas din ang tingin sa'yo. Okay, tignan natin guys yung action ni person. Meron tayong 10 of Wands. Ako, ang dami niyang gusto sabihin sa inyo guys. No? Ang bigat na daw, gusto niya niyang sabihin sa inyo. Pero I think maghahanap pa siya ng way or maghahanap siya ng tamang maghanap siya ng paraan para makausap ka niya. One-on-one, parang gano'n. So guys, gusto niya ng dibdibang usapan dito. Yun ang napipil ko kay person. Kasi ito guys, words to eh. Travel, communication, yan. Yan yung gusto niyang gawin dito. So marami siya guys gustong gawin. Pero kung makita niyo guys, black and white yan. I think nagbabalance pa rin si person, no? Pagdating sa pakikipag-communicate or sa mga action niya. Nakikita ko na parang ingat na ingat siya and parang pinaplano pa niya, no? Tignan natin guys yung overall energy. Oh my God. Grabe. Hirap na hirap yung person mo ngayon pagdating sa pera. Hirap na hirap din siya guys pagdating sa career. Okay?
So, I think si person ngayon guys, mabigat yung pinagdadaanan niya pagdating sa kanyang kaperahan. Okay? Kasi ito guys, kahirapan to sa pera. Kaya rin din siya guys, walang magawa, no? Wala siyang action kasi naiisip niya na para bang wala na siyang mukhang mayaharap pa. Or baka wala siyang maipagmalaki sa inyo. Pwede yung judgment na yan guys, yung judgment nga ng mga tao sa kanya na para bang ikaw mataas ang tingin sa ng mga tao. Parang gold siya, tanso. Parang gano'n. Di ba? So, tignan natin guys, kung may third party mamaya, titignan natin kung yun din yung naging conflict. Kasi guys, parang hinahaluan niya ng kalokohan eh. Kung ba't hindi nag-work itong relationship na to, no? So, malakas ang energy ng mga earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgo, Aries, Leo, and Sagittarius, Cancer, Pisces, and Scorpio. Yan yung energy ni person. Tignan natin guys. Okay? Tignan natin kung ano naman ang nararamdaman mo sa person mo. 7 of Swords. Oh my God. Feeling mo, ito kasi guys parang ninakaw, kinuhanan. So, ano ba to? Feeling mo sa kanya magnanakaw siya? Scammer? Feeling mo kay person, parang hindi siya mapagkakatiwalaan. Lahat ng betrayal. Yan. Ito kasi guys yung nararamdaman mo sa kanya. Ayan o. Kaya siya guys, nagkakaganito ngayon, down na down. Mahal na mahal ka naman niya, pero siguro guys talagang sinamahan niya ng kalokohan to. Oo. I think hindi siya naging tapat sa'yo talaga. Okay? So, may conflict about money guys. Yun na nakita ko sa connection yung dalawa. May umalis dito dahil sa pera. Maaring mababa yung tingin niya sa'yo nung una, then ngayon nakukuha mo yung success. Tignan natin guys, ano naman yung tingin mo sa kanya ngayon. 2 of Wands. Aware ka na inaantay ka niya. Nararamdaman mo talaga to na wala naman siya ibang tatakbuhan kundi ikaw. Hindi naman kasi parang minamalit mo siya pero alam mo sa sarili mo na yun talaga yun. Okay? At the end of the day, nararamdaman mo na talaga si person babalik at babalik. Or kung kayo pa guys, nagsasama kayo, maaaring hindi ka pa niya kayang i-let go kasi nga, sandalan ka niya ngayon. No? Ikaw yung comfort zone niya. Okay? So, tingnan natin guys, ano naman yung, ayan, yung action mo is 6 of Wands. So, mag-entertain ka na ng iba. Kasi ito guys, marami nag-a-admire eh. Marami nagkakagusto sa'yo. So, hindi ka mag-settle for less. Hindi ka mag-waste ng emotion dito. Waste of time dito sa taong to guys. So, I think, gusto mo na ng bago. Okay? Ayaw mo nang aksayahin pa yung oras mo sa taong to guys. So, naawa lang ako guys sa energy niya. Kasi para bang nagsisi siya kung kailang huli na ang lahat. Kung kailang parang komplikado na sa'yo ang lahat. Okay? Tignan natin guys yung overall energy. Diba? 3 of Pentacles. So, overall energy mo, minsan naiisip mo rin siya. Minsan nakaka-feel ka rin na naaawa ka sa kanya. Pero kung awa kasi yung paiirali ng iba sa inyo guys, parang maski ikaw, or pati ikaw, may hila niya pababa guys. So, malakas ang energy guys ng mga fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Aquarius, Gemini, and Libra, and Pentacles, Capricorn, Taurus, and Virgo. So, maaaring iba sa inyo, hindi ka naman ganun ka-successful talaga. Kumbaga, nakakaraos lang, di ba? Na nakasurvive sa araw-araw. So, yung iba dito guys, minsan nagkakaroon ka rin ng disappointment pagdating sa connection nyo. Pero mas focus mo kasi dito yung career mo, no? Ito yung mas focus mo ngayon. Kumbaga, ayaw mo masyadong isipin to si person. Ang gusto mong isipin dito is someone na makakatulong mo, makakatuwang mo, someone na sasamahan ka sa ups and down ng buhay mo. No? Hindi para bang nagkaroon lang ng problema tapos naghanap ng iba. Okay, tingnan natin guys kung ano yung magiging future. Okay, ito pala yung card. Hinahanap ko. Okay. So, nakalimutan ko palang sabihin guys. Yung bottom of the deck natin, oh. King of Cups, then kay person. King of Cups yung bottom of the deck mo. So, mapagpatawad ka, mapagpasensya, and maawain. Si person, Explorer of Pentacles. So, I think may karma nangyayari kay person ngayon. Nahihirapan siya maghanap ng kaperahan or nahihirapan siya dumiskarte ngayon sa buhay niya. So, nakikita ko rito kay person, no? Okay? So, tingnan natin, guys. Future. Ano na po ang kaganapan sa future nila, Spirit Guide? Kaganapan po, Spirit Guide. Kaganapan sa inyo sa future. So, guys, meron tayo, oh my God, promise. I think may reconciliation. Magpapatawad pa rin yung iba sa inyo, guys.
Parang hihingi siya ng second chance. And parang sincere na siya dito guys sa pagbabago niya. Okay, sobrang sincere si person. Ayan no, promise eh. Responsible, confirmation, and assurance. So, I think bibigyan ka ng assurance itong person na to guys para pagkatiwalaan mo siya ulit. Ayan. So, meron tayo dito guys. Death. Oh my God. Ito kasi dito literal na parang may namatay. Hindi siya ganun guys. Death and rebirth po ito. Endless harm and inevitable. Inevitable. So, ayan. New beginning to guys eh. Ending and new beginning. I think kakalimutan na po yung mga past na nangyari. Kakalimutan na yung mga masalimuot na nangyari. And mabibigyan po talaga siya guys ng new beginning. Kumaga parang nireboot, no? Nireboot, tama ba yun? Yes, parang binura lahat sa alaala yung mga masakit nangyari. Then parang a fresh new start. Ganon yun na sa sense kung maaari magaganap sa inyo sa future. So meron tayong marionette. Handa nga siya magpalipin dito guys. Oo, alipinin mo daw siya. Handa siya guys, yun nga, ibibigay niya assurance. And I think si person guys, i-workout niya talaga. And okay lang sa kanya. Okay lang talaga sa kanya. Basta lang ma-win back kanya ulit, no? Okay? Compromise, gusto niya lang din talagang ayusin. So, di ba sabi ko sa inyo, titignan natin kung talagang may third party. Yes, meron. Alam mo yung feeling na akala niya, gold yung pinili niya, hindi niya alam, tanso pala yun. Ikaw pala talaga yung gold. Kasi ikaw pa rin yung babalikan sa future. So, mararamdaman mo yan. Ito guys, compromise, mahirapan na siyang iwasan dito. Kasi nga, yung third party guys, hinahabol siya. Okay? May nakikita rin ako dito guys na nakaka-stress yung energy. Ayan, nakaka-stress kasi guys, maaaring ang nagiging kontra sa inyo is yung third party. Pilit na nangungulit, pilit na hinahabol yung person mo. Hindi mapakawalan ng person mo. I think parang tinatakot ng third party itong person mo. Okay? Kung ikaw naman yung third party, siguro tinatakot ng family, ng legal na asawa, itong person mo. Kaya hindi rin siya makalis or pwedeng nahihirapan siya kasi nga, iba na yung connection nila guys. Mahirap ng putulin. Okay? Marami silang isa-sacrifice para lang piliin ka. Marami isa-sacrifice yung person mo para lang sa'yo. Okay? Kung ikaw yung third party. Pero kung eto guys, may third party, maaaring hinahabol po talaga siya. Okay? Parang tinatakot pa ata tong si person guys. Okay, tignan natin guys ang inyong love advice. Love advice. Meron po tayong challenge. All true soul connection involve challenge that can be overcome together. So, totoo naman to guys. Siguro hindi naging, guys, no? Hindi masyadong naging open or pwede ang nakitang resulta ng person mo or solusyon is yung pagkakaroon nga po ng iba. Okay? Na dapat talaga guys, pinag-uusapan to guys. Huwag kayo guys masyadong wag laging bintangan, batuhan ng masasakit na salita na para bang kasalanan lang ng isa. Dapat maging responsible din po yung isa. Dapat magbigayan na para bang hindi lang yung isa yung may kasalanan. Dapat tignan din ng isa kung ano yung pagkakamali para mas mag-work siya. Tignan natin guys ang mensahe sa inyo ng person mo. Meron tayong we will be together again. So, I think, hoping pa rin si person na magkakasama kayo. I remember every detail of that day. So, diba? Like na naaalala, guys. Gusto ka rin yung makita. Okay? Meron tayong, I wish I had treated you better. So, alam mo yan, na hindi ka talaga tinrato ng tama ng person mo dati. So, ngayon, guys, ang laki ng regret nito. I am grateful for the spiritual lesson. So, marami kang naituro kay person, no? Na ngayon, guys, na i-apply niya sa sarili niya. Hindi lang to guys, love, maaaring pagiging madiskarte, or na-share mo sa kanya yung mga kaalaman mo, no? Na ibahagi mo sa kanya na ngayon, guys, maaaring ipinagpapasalamat niya kasi nagagamit niya. Okay? So, ayan, guys. Ito lang naman po ang inyong reading. Hanggang sa muli. God bless and love you all. Thank you.